Sa mga nakaraang araw, naging sentro ng pandaigdigang usapan ang isang malaking pangyayari na may kaugnayan sa Iran at sa matagal nitong leader na si Ali Khamenei. Naglabas ng mga pahayag ang ilang makapangyarihang bansa matapos lumabas ang ulat na ang Iranian leader ay nawalan ng buhay sa gitna ng isang malawak na military operation na isinagawa ng United States at Israel. Ang pangyayaring ito ay agad na nagdulot ng sari-saring reaksyon mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang ilang bansa sa kanluran ay nagpakita ng suporta sa naturang hakbang, ngunit maraming bansa rin ang nagpahayag ng matinding pag-aalala. Kabilang sa mga unang naglabas ng pahayag ay ang China, Russia at North Korea. Ayon sa kanilang mga opisyal, ang naturang insidente ay maaaring magdulot ng mas malawak na tensyon sa rehiyon at maaaring makaapekto sa katatagan ng mga kalapit na bansa. Sa Beijing, sinabi ng mga opisyal ng China na mahalagang igalang ng lahat ng bansa ang sovereignty at territorial integrity ng bawat estado. Binigyang diin nila na ang kapayapaan at maingat na pag-uusap ang dapat maging pangunahing paraan upang maiwasan ang mas malaking krisis. Nanawagan din ng China na pigilan ang anumang hakbang na maaaring magpalala pa sa sitwasyon. Sa Moscow naman, sinabi ni Russian leader Vladimir Putin na ang naturang pangyayari ay maaaring magdulot ng mas malawak na kawalang katiyakan sa international stage. Ayon sa mga opisyal ng Russia, mas makabubuting bigyang daan ang diplomatic dialogue kaysa sa mga hakbang na maaaring magpalawak ng tensyon. Sinabi rin ng Russia na mahalagang magkaroon ng talakayan sa United Nations Security Council upang mapag-usapan ang mga susunod na hakbang para sa stability ng rehiyon. Naglabas din ng pahayag ang North Korea. Sinabi ng mga opisyal sa Pyongyang na ang pangyayaring ito ay nagdulot ng seryosong pag-aalala sa seguridad ng rehiyon. Ipinahayag din na nila ang kanilang suporta sa Iran sa panahong nahaharap ito sa isang malaking pagbabago sa pamumuno. Kasunod ng pangyayari, agad na kumilos ang Assembly of Experts ng Iran upang magtalaga ng bagong Supreme Leader. Inihayag ng konseho na si Mojtaba Khamenei, anak ng dating leader, ang hahawak sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Para sa China, sinabi ng kanilang mga opisyal na ang pagpili ng bagong leader ay isang internal na usapin ng Iran at hindi dapat pakialaman ng ibang bansa. Ang pangyayaring ito ay muling nagbigay pansin sa lumalalim na ugnayan ng Iran, China at Russia sa mga nakaraang taon. Sa pamamagitan ng economic cooperation, energy agreements at joint naval exercises, unti-unting napalakas ang kanilang strategic partnership. Ang tatlong bansa ay madalas ding nagkakaroon ng magkakatulad na posisyon sa ilang international issues. Gayunpaman, sinabi ng ilang analyst na ang kasalukuyang suporta ng China at Russia ay nananatili sa antas ng diplomacy. Sa mga oras na patuloy ang tensyon sa rehiyon, hindi pa nagpapakita ang dalawang bansa ng intensyon na direktang makibahagi sa anumang sagupaan. Para sa Russia, malaking bahagi ng kanilang resources ay kasalukuyang nakatuon sa sitwasyon sa Eastern Europe. Dahil dito, sinabi ng mga eksperto na limitado ang kakayahan ng Moscow na maglaan ng karagdagang atensyon sa ibang rehiyon. Samantala, ang China naman ay kilala sa pag-iingat sa mga ganitong sitwasyon at kadalasang inuuna ang economic stability at balanced relations sa iba't ibang bansa sa Middle East. Mahalaga rin sa China ang matibay nitong economic partnerships sa mga bansa sa Gulf region na pangunahing pinagkukunan ng energy resources. Dahil sa lawak ng mga proyektong pang-infrastruktura at kalakalan na konektado sa kanilang global initiatives, kailangan ng Beijing na maging maingat sa pagbalans ng relasyon sa iba't ibang bansa sa rehiyon. Dahil dito, sinabi ng mga eksperto na mas pinipili ng China ang diplomatic engagement at stability kaysa sa mas malalim na pakikilahok sa anumang sagupaan. Sa mga oras na patuloy na binabantayan ng international community ang sitwasyon, maraming leader sa buong mundo ang nananawagan ng kalma at masinsinang pag-uusap. Ang layunin ng mga panawagang ito ay maiwasan ang mas malaking krisis at mapanatili ang kaayusan sa isang rehiyon na mahalaga sa pandaigdigang seguridad at ekonomiya.